Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Hazel Grace B. Sevilla. At sa video na ito, gusto kong ibahagi ang sarili kong pag-unawa tungkol sa panitikan at panitikang Filipino. Hindi komplikado, hindi pang eksperto. Parang kwentuhan lang. So ngayon, magsisimula tayo sa unang tanong. Unang tanong, ano ang panitikan para sa akin? At paano ko ito ipapaliwanag sa isang bata o ordinaryong mamamayan? So, ang sagot ko dyan, ang panitikan ay yung mga kwento ng buhay. Ito ay ang paraan ng tao para magpapahayag ng damdamin, karanasan, at pangarap, takot, at katotohanan. Kung magpapaliwanag naman ako sa isang bata, sasabihin ko na ang panitikan ay parang isang malaking kahon. Lahat ng kwento na natutunan mo, mga alamat, pabula, tula, kanta, at kwento ni Mama o Lula, panitikan lahat iyon. So, pinapakita ng panitikan kung ano ang iniisip at nararamdaman natin o ng mga taong noong panahon pa nila. Para itong salamin ng panahon, salamin ng kultura at salamin ng pagkatao. So ngayon naman, magpapatuloy tayo sa ikalawang tanong. Handa na ba kayo? Alright. Okay. Ano naman ang panitikang Filipino para sa akin bilang mag-aaral sa kolehiyo? So bilang isang estudyante sa kolehiyo, ang panitikang Filipino para sa akin ay kabuuan ng mga akdang sinulat ng mga Filipino at mga para sa mga Filipino. Dito ko nakikita kung paano nag-iisip ang mga ninuno natin. Paano tayo nilaban ng mga panahon at paano tayo nagbago bilang bansa. Ang panitikang Filipino ay busis ng sambayanan, kasaysayan na nakasulat, kultura nating hindi nabubura, o kwento ng pakikibaka at pag-asa. So kapag binasa ko ang isang aktang Filipino, pakiramdam ko ay mas nakilala ko ang sarili ko bilang Filipino. Alright? So ngayon naman, magpapatuloy tayo sa ikatlong tanong. So, ano ang nalalaman ko sa kasaysayan ng panitikang Filipino? Magbigay ng history or legal na batayan. Mahaba at matulay ang kasaysayan ng panitikang Filipino. Una, bago pa dumating ang mananakop, mayroon na tayong panitikang pasalindala. Mga epiko tulad ng Biag ni Lamang, mga alamat, salawikain, bugtong, o kwentong bayan. Mahilig tayong magkwento at magturo ng aral sa pamamagitan ng salita. Pangalawa, noong panahon ng Kastila, naging sentro ng panitikan ang relihiyon. Right? Dito nagsimula ang Doktrina Cristina, Passion, at mga sinulat ni Ferdinand Plasencia at iba pang praile. Alright? Ngunit, hindi nawala ang diwa ng paglaban. Lumitaw ang propaganda movement kasama sina Rizal, Marcelo H. del Pilar, at Garciano Lopez Haina. Pangatlo, noong panahon ng Amerikano. Natatandaan mo ba yun? Pumasok ang edukasyon at English. Right? Mas dumami ang maikling kwento, sanaysay, at dula. At pang-apat naman, panahon ng Hapon. Bumalik ang paggamit ng Filipino at mas umusbong ang maikling kwento at tula. Panglima naman, sa makabagong panahon, naging malaya ang panitikan, pumasok ang spoken word, poetry, comics, vlog, at iba pang modernong anyo. Meron naman tayong legal na batayan. 1987 Philippine Constitution, Article 10.1.5, Section 14. Nakasulat dito na dapat itaguyod ng Estado ang panitikan at sining ng Pilipinas. At dapat palaganapin ang paggamit ng Filipino bilang wika ng komunikasyon at edukasyon. Ibig sabihin, may mandato ang bansa na buhayin at protektahan ang panitikang Filipino. Okay, ngayon naman, magpatuloy tayo sa ika-apat na tanong.
Anong panitikan o panitikang Filipino ang nagustuhan mo mula sa elementarya hanggang kolehiyo? Alright, okay. Marami ako nagustuhan na akda habang lumalaki. Noong elementarya, gustong-gusto ko ang Ibong Adarna. Sino naka-familiar niyan? Usong-uso yan sa noong elementarya pa. Puno ng mahika, pakikipagsapalaran, at aral tungkol sa kabutihan at pagtitiis. Noong high school, tumatak sa aking utak ang mga nobela ni Jose Rizal, No Limitang Hire at El Filibusterismo. Dito ko unang naintindihan ang konsepto at kolonyalismo, diskriminasyon at paninindigan. Ngayon naman, doon tayo sa kolehiyo. Sa kolehiyo, mas na-appreciate ko ang modernong tula at spoken word poetry, lalo na sina Juan Miguel Severo, Lang Leof, Filipino-Australian at mga makatan ng linangan sa imahen, retorika at anyo o lira. Bawat akda ay may naembag sa pag-unawa sa kultura at sa sarili kong emosyon. Alright, o ngayon naman, magpatuloy tayo sa ikalimang tanong. Alright, okay. Nakakatulong ba ang panitikan sa pag-unawa ko sa sarili ko at lipunan? Magbigay ng author o evidence. Alright, okay. So, oo. Oo ang sagot ko dyan. Napakalaking tulong ng panitikan. Bakit? Dahil tinuturuan ako nitong makinig, makiramdam, at makaintindi ng iba't ibang pananaw. Si Jose Rizal, sa kanyang mga nobela ay nagpapakita ng katotohanan tungkol sa lipunang Filipino. Kaya nga, sinabi niya na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Right? Dahil si Francisco Baltazar sa Florante at Laura ay nagbigay ng aral tungkol sa tamang pamamahala at malasakit sa bayan. At si Juan Joaquin naman, sa kanyang mga akda ay nagturo tungkol sa kahalagahan ng identidad at pagiging Filipino sa gitna ng pagbabago. Sa pagbabasa ko ng panitikan, mas naiintindihan ko ang sarili kong nararamdaman at mga pinagdaanan ng lipunan. Panitikan ang tulay na nagdurugdong sa personal na karanasan at sa mga malawak na realidad ng mundo. Alright. Okay. So, dapat natin pahalagahan. Okay. So, ayun. At iyon ang aking pag-unawa tungkol sa panitikang Filipino. Sana ay may napulot kayong aral at sana balikan ko itong video para makita ang aking paglago. Maraming salamat.